papakita ko lang sa inyo kung papaano ang isang Pangulong Duterte magplano. O kasi di ba sinabi ko naman sa inyo na noon pa, mangyayari na ito. Alam ng bawat isa sa buong mundo, hindi naman bawat isa, pero alam ng karamihan sa buong mundo na meron talagang sigalot na nangyayari. And anytime, pwede siyang maging full-blown war. Oo. Ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa man nangyayari ito, pero iniisip niya na nang mangyayari ito. Kaya ito yung kanyang plano o nung mga panahon, ito yung kanyang nire-request sa kaya nga sa Congress. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ito si Bongbong, alam naman niya na inevitable itong gera na to. Hindi mo nga lang alam kung kailan mangyayari. Pero kasi nga yung gobyerno niya, kapag nangyari, doon lang natin asikasuhin. Reactive. Yung tinan mo kung ano kaibahan ni Pangulong Duterte dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strike. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. So, during his administration, 6 years, ilang years ba? How many years ago? Probably mga 3, 4, 5 years ago. Nakita na to ni Pangulong Duterte na there is something going on and it has been there brewing for like forever. And anytime this can explode. Anytime mag-escalate ito. So marami sa mga kababayan natin ang nandiyan sa region na 'yan, sa sa area na 'yan. If this happens, what are we gonna do? Ganun siya klase mag-isip. Si Bongbong Marcos, promise, kahit isang araw, isang gabi, hindi niya naisip to until nagkaroon na ng problema, doon palang pumasok sa kanya, oh shit, wala tayong plano. Ito masaklap. Ito masaklap. Kung si Pangulong Duterte may plano at nag-materialize yung plano ni Pangulong Duterte, nasan yun? Ba't hindi nila inactivate yung plano ni Pangulong Duterte? Maaring baka hindi nila alam na may plano si Pangulong Duterte in place na nakalagay. Baka ayaw lang nilang gawin yun kasi nga si Pangulong Duterte nakaisip nun. Or yung pondo dito sa iniisip ni Pangulo na ito, ninakaw na nila. Pwedeng ganun. We have so many millions, nearing 3 I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on a retaliation, which I think will come. It's a matter of time. Retaliation or the cry for blood is there. I do not have anything nari worry were it not for the fact there are a lot of Filipinos there, and it would take us a huge gargantuan effort just in case total war breaks out of how to bring them back. See how PRRD is addressing the issue bago pa mangyari yung issue versus si Bongbong, paano niya inaddress yung issue nung nangyari na. Panahon pa ni Pangulong Duterte, pinagpaplanuhan niya na ito. Alam niya na mangyayari ito. Kailan? Hindi natin alam. But it's inevitable. So, kailangan ba maghanda na tayo ngayon? O kailangan pag nangyari na, doon pa lang tayo maghahanda? Yan ang difference ng Duterte administration sa Bongbong administration. Sa Bongbong administration, nung nangyari ito, doon lang siya tumayo, wala naman siyang nasabi. Magre-report lang daw siya sa inyo. Wala siyang plano in place. Wala siyang sinabi na there is an evacuation plan, this is what we're gonna do. Merong mga airspace na available, hindi lang dyan mismo sa mga lugar na apektado, pero may airspace na available and kaya kayong kunin sa pamamagitan ng bus, dadaling kayo dyan para makauwi kayo sa Pilipinas. Pero wala, hindi nila ginawa yun. Ang ginawa lang nila, basta panatilihin yung safe ang mga sarili ninyo, itago ninyo mga sarili ninyo, sarado ang airspace, so wala tayong magagawa. Pagka bumukas na yung airspace, kung buhay pa kayo, iuwi namin kayo. Parang ganun Safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here.
It's fraught with danger, and I'm afraid of the so many lives of our countrymen in jeopardy in that place. So I was tinkering the idea of calling a special session Congress. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sonny Dominguez says, we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. If we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government, I was once a congressman. We never had this kind of problem. Or it was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako, ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that I can, that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of... See how, tingnan mo si Pangulong Duterte. Yan ba yung corrupt na? Yan ba yung corrupt na presidente? Ayaw niyang humawak ng pera. Sabi niya ayaw kong hawakan yan. Kasi ano yan mga audit pa yan. Gumawa kayo ng paraan, kayo Congress, kayo man yan, ang nagle-legislate. Gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng isang komite, commission, na paglalagyan itong pera na ito. Na anytime na kailanganin natin, makukuha natin agad. Malaking pera kasi ito ang kakailanganin natin dito. Kaya as early as now, kailangan makagawa na tayo ng paraan para mapondohan ito. Para in case mag-explode ito, maging full-blown war ito, yung mga kababayan natin, mare-repatriate natin kaagad. Because delikado ito. Napakahirap ng sitwasyon, napakahirap ng gera. Walang pinipili yung mga bala at saka missile dyan. Walang lahi na pinipili yan. Oy, pag Pinoy, iwasan natin mababait yan. Walang ganun. So, ayaw kong humawak yan, kayo humawak niyan. Basta yung gobyerno natin, pagka nangyari ito, kukunin yung pondo na yan para kunin yung mga kababayan natin doon. Ang tanong, nagawa ba ito nung Congress, nung panahon ni Pangulong Duterte? At kung nagawa ito, nasan na yung pera nito? Or kung meron naman ng ganitong in place, dapat si Bongbong, tinanong na yung mga congressman, ano na ba nangyari rito sa ni-request ni Pangulong Duterte sa inyo? Nagawa nyo ba ito? Kung hindi nyo nagawa, ba kailangan gawin nyo na? Kasi medyo mainit na ang usapan dyan sa Middle East. Parang may mangyayari talaga dyan. So kailangan magawa nyo na yan. Walang problema, baka mamaya nagawa na to. May pera na pala to. Tapos wala na naman. Ninakaw na naman nila. Wala na tayo kasing tiwala Kaya kaya nag-speculate tayo dahil lahat na lang kinukuha nila. Sabi ko nga sa inyo, pati yung property ng isang simbahan gusto na nilang kunin mga hayop na yan so ganito si Pangulong Duterte mag-isip. Kinukumpara ba natin? Oo, ang layo Napakalayo. We need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. If Iran poised to strike, it will not strike Iraq. Because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more bloody nose. And there's only one there. It could be Saudi Arabia. Di ba? Palakpakan. Ganyan si Pangulong Duterte mag-isip. Ganyan siya mag-isip. Mga walang hiya kayo. Kung ano-anong pinaggagawa ninyo, ganun lang naman kadali. Kung talagang gusto ninyo at kung talagang mahal nyo yung mga OFW natin, dapat, umpisa pa lang ng termino ninyo, yung welfare na nila yung iniisip nyo, majority ng OFW natin nandiyan dyan di ba? Dapat nagawa nyo na yan, naisip nyo na yan. Yan ang banatero, walang inuurungan.